Hi! Maganda ako, promise, di ba? At ngayon, naku, kakaiba ho itong guest natin ngayon. Ito pong batang to, naging anak-anakan ko na talaga at saka napakalapit niya sa puso ko. Mahal ko ho itong batang to. Huwag ko nang patagalin, ha? Walang iba kundi si Miss Jody Santa Maria. Yay! Finally, Mommy! Ang tagal ko I'm so happy this happened, finally. Oo, anak, kasi alam ko na busy-busy ka. Kaya ayoko mang istorbo. Kaya sabi ko, aantayin ko yung anak ko kung kailan siya free. O, tingnan Pero mo naman. thank you, Mama, ha? Curious lang ako, nak. Anong naging reaction mo nung nalaman mong magsasama-sama tayong lahat sa serye? Ay, super akong na-excite. Kasi unang-una, bagong genre. Tapos, narinig ko mag-action ka daw. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. So, nung nalaman ko na makakasama kita ulit, kasi yung huling pinagsamahan natin, mag-ina ulit tayo sa Ang Sayo Ay Akin. So, nalaman ko na, though hindi tayo mag-ina dito, pero... Gano'n na rin, parang anak kita, di ba? Yes. Sabi ko, ay, magkakasama na naman kami ni Inay. So, sobrang akong na-excite. Plus, nandiyan pa si Tito Edu, si Eko, si Janine. And most of them kasi first time ko rin nakatrabaho. Si Ate Jolens. Alam mo, kinikwento ko at binibida ko sa lahat na tayo gumagawa ng drama, pero actually sa set, ang saya-saya naman natin. Hindi ba? Masaya ang set namin para kami lahat magkakapatid. Yes. Hindi, walang walang feeling ganito, walang feeling, yung ganon. Totoo, kasi isipin mo naman, yung serye na ginagawa natin, ang bigat na nung tema. Diba? Most of the time, ang tataas na mga emosyon natin, nag-iiyakan tayo. Hindi naman maganda na parang behind the scene, parang ang dadrama pa natin. Diba? So, blessed din ako na makasama kayo. Magaan talaga ang set. Diba? Kung alam lang nila, ni Jody dito, sobra kong galing niya. Oo, anak, sobra. Binibida ko yan kahit sa ibang interviews ko. Sinasabi ko talaga na, you have changed, nag-evolve ka na, ibang-iba ka na. Sobrang galing mo na, anak. Oo! Alam naman natin mga artista yan na naging effective din tayo kasi yung mga co-actors natin, diba? Generous, mapagbigay din. Mahirap kasing umarte ng ikaw lang nagtatrabaho mag-isa, diba? Oo, mahirap yun, anak. Mahirap yun talaga. Nakailang serye ka na ba sa Dreamscape? Marami na, ha? Wow! Patayin sa Sintak si Barbara. Meron akong ginawang 100 Days to Heaven. Meron akong ginawang, siguro meron na mga 6, 7 or more na serye na ginawa ko under Dreamscape Entertainment. Bukod pa dun yung mga serye na ginawa ko na under ibang unit. Isa talaga si Deo sa mga tao malapit ang puso natin. Napakabait naman kasi ng taong yan. May mga memorable moments ka ba with him? Marami. Parang if I would remember talaga clearly na isa talaga siya sa mga tao na nagtiwala sa akin. Isa siya sa mga tao na nakakita ng potential na ay kaya mong gawin to. Isa din siya sa mga tao na during the time na parang dumating ako sa crossroads sa career ko na parang ano ba talaga, gusto ko na lang bang umalis ng showbiz or mag-stay pa ba ako sa showbiz? Maganda yung parang nugget of wisdom na binigay niya sa akin. So, ang dami-daming kumbaga na-contribute ni Tito Deo sa life ko. Hindi lang bilang isang aktor, pero bilang isang tao. May nasabi ba siya sa yung tumatak talaga sa utak mo? Naalala ko noon, siguro this was in parang mga 2010, 2011. So, meron kaming pinuntahang parang restaurant. Tapos nung time na yon, may ginagawa akong serye under his unit. Kaya lang, nung time din na yon, nag-aaral ako ng ibang kurso pa nito, Mama. So, ginajuggle ko yung pag-aaral at yung pag-showbiz ko nung time na yon. Tapos, dumating yung point na nagkasakit ako. Tapos, syempre, yung character ko dun sa soap, kumaga, kailangan nilang i-twist yung story kasi mawawala ako dahil parang mga 5 days akong na-confine. Tapos, nung nag-usap kami, ang sinabi lang niya sa akin na parang hindi mo pwedeng, parang you cannot serve two masters at the same time. That's very true. Sabi niya, talagang nakikita ko na magaling ka sa ginagawa mo. Bakit hindi ka muna dyan mag-focus? And then, pag dumating yung time na mas may liberty ka na mag-juggle ng kung ano-anong bagay, then gawin mo kung ano yung gusto mo talagang gawin. But for now, you have to prioritize. Tama yun, anak. Para sa'yo, anong difference ng last serye nating dalawa dito sa Lavender Fields?
Siguro in terms ng samahan natin, Mama, mas naging close tayo ngayon. Mas close tayo ngayon. Kasi mas meron tayong time to interact with each other na magchikahan. Bago pa talaga countdown, nagchichikahan pa tayo. Tapos bilang take na. Magsabi, 5, 4. Ma, continue. We continue. Acting na kami. Acting na kami dalawa. Ganun kami. So, nung ginagawa kasi natin ng Sa'yo Ay Akin, di ba, height ng pandemic? Oo, height ng Di ba, pandemic. pag pumasok na tayo sa mga kwarto natin, Wala nang labasan. Wala nang So, wala labasan talaga yun. tayong time na makipag-usap. Oo. Tapos talagang strictly 12 hours. So, di ba, tarang lagi tayo nagmamadali. Madali. So, ngayon, Ang hirap. parang I think, Mama, na mas parang lumalim yung Oo, samahan natin. Samahan natin, di ba? anak. Oo. Mas iba na yung mga bagay na napagkukwentuhan natin compared to nung una tayong nagsama. Kamusta yung nabuong friendship niyo ni Isa? Hanggang ngayon, nakikita pa rin kami ni I know, Isadora. nice. Kumbaga, yung nangyaring yun sa Ang Sa'yo Ay Akin, kahit na sabi mong sobrang kontrapelo yung characters namin, but in real life, sobra Okay. kaming naging mabuting magkaibigan. And kahit na natapos na yung serye, Oo. may mga pagkakataon na magkikita pa rin kami over merienda. Kumbaga, maghahanap Oo. talaga kami ng moment na, free ako, sige, i-go na natin to. Kasi pag nilet go namin yung schedule, sayang mahirap na Na naman. naman ulit kayo magkita. Mm-mm. Kasi nga, ang dami ninyong mga schedule. Anak, naawa nga ako sa inyo isang beses. Nalaman ko na, tugtog ka pala. Sabi ko, anak, yung bata, kawawa naman. Sabi ko sa'yo, di ba, alagaan mo katawan mo. Dahil hindi pwedeng trabaho tayong trabaho, tapos mapupunta lang lahat sa ospital yung ibabayad na sa atin. Naku, ayaw natin ng ganun, Mama. Ayaw natin yun. ang hospital. Naging iconic ang sampalan natin doon. Naalala mo? Kasi sumasagot ka pa sa akin noon bilang nanay mo, di ba? Ang dami ni Jody inabot. Hindi kasi nakakatawa sa scene na yun. Di ba normally, to throw ng lines. Oo. Tapos, pagkatapos na to, sasampal. Pagkasang line na to, sasampal. Mama, ang ginawa mo talaga nun, kaya nakatulong din talaga sa akin ng mabuti, hindi mo sinabi sa akin kung kailan ka sasampal. So, Oo. sobrang naging natural yung reaction ko dahil Ang dun sa ganda, binigay diba? mo. Di ba, So, sabi ko nagsasalita sa'yo, pa lang ako, middle pa lang ng sentence, lumilipad na, naglaland na yung kamay mo Oo. sa pisngi ko. Pero maganda. Pero maganda yung Ang ganda kinalabasan. pag pinanood mo. At saka, napaka-authentic nung reaction. Yung talagang, yung gulat niya talagang, Yun na nga. talaga, Kasi hindi diba, ko ina-expect. oo. Iniisip ko after pa ng line, tsaka ibibigay to. Hindi ko Oo. ina-expect na Ah, sa di mo, middle kaya pa lang, maganda. baka pero maganda. hanggang sa parang, asan na yung lines ko? Paano sasabihin ko? Yung talagang Matuturete ka. or matutugal, tigalgal yung ganon. Oo. Hindi ako nakapag-react na, ganyan. Pero ang thank you. ganda. Thank you, Darling, Mama. ang ganda. Kaya proud na proud ako sa'yo. Pag may kumakausap, mga friends ko, mga ganyan. Ay, naku si Jody, napakagaling. Lagi ko Thank you. sinasabi. Thank you. Oo, hindi ako napapagod ikwento. Kasi love may love na kasama anak. Pag may Thank love you. daw, sabi nila, ganun talaga. Love. Love ko yan, baby ka. Part ka ng isang history sa TV. Ang pagsasama-sama ng GMA at ABS-CBN, kwentuhan mo naman kami, anak. Tungkol doon. About sa Unbreak My Heart. Yes. Yun. Si Unbreak My Heart, Mama, was offered to me in 2022, if I'm not mistaken. Nung in-offer po siya, nagulat din ako na Oo. it was going to be a collaboration. Kasi parang, GMA at ABS, Parang, alam naman natin oo, for the parang longest time, di ba, na meron Parang tayo. wait lang, buffering. Right. Buffering, Kasi di ba? alam mong rival yan for the Oo. longest time, di po ba? Sinabi nila na may ganong bagong development na magko-collab, ganyan. So, ako po sa totoo lang, hindi ko masyado pang nagets na parang, paano magko-collab? Kanino ipapalabas? So, parang inisip ko na lang na hindi ko na poproblemahin yun. Dahil Oo. problema na yun ng Oo. ating mga bosses, Oo. di ba? Ang inisip ko na lang na, ang gandang oportunidad nito para sa lahat ng tao. Kasi kung mag-end yung sabihin nating network war ba na tinatawag Oo. nila, then makaka-crossover o makakapaghiraman ang mga artista sa kanilang Correct. mga channels, di po ba? So, it would mean na mas maraming work opportunities sa Oo. mga tao. Sa mga Magbe-benefit tao, sa din po ating mga artista. And napaka-refreshing din para sa ating mga audience na makita na magkakasama ang mga taga-GMA Oo, at at saka ang taga-ABS. ABS. So, Ang ganda. dun ko po siya Actually, nakita. magandang mapanood yun. Magandang makita yun. Sana tuloy-tuloy, no? Yes. Yun. Nahirapan ka ba, anak, doon sa Romo dito na naloka ako na
kalab team mo si Joshua Garcia. Nakakaloka. Yung ba kalab team mo talaga? Opo. So, nung sinabi nila na, yun na nga, parang magkakaroon ng love angle yung story namin, parang naisip ko, parang sobrang bata ni Joshua. Okay lang kaya, parang inisip ko, parang paano siya tatanggapin ng audience, di po ba, pag inilahad na yung kwento. So, okay naman, mama, kasi very, magaan naman katrabaho si Joshua, mabait na bata, so, masayang kasama, magaan kasama, so, naging maayos din naman yung taping namin sa Unbreak My Heart. Makakalimutan ba natin si Maya? Paano mo nakuha ang role na to, anak? Paano? Ang kwento dyan, mama, kasi yung Be Careful With My Heart, hindi ako yung first choice dyan. Ako naman kasi nung time na yun po, kasi may gagawin ako dapat na prime time na serye. So yun talaga po yung pinaka-iintay-intay ko kasi never pa po ako nung time na yun nagkaroon ng primetime serye na magli-lead ako. So, nung may in-offer sila sa akin, sabi ko, ito na yung pagkakataon ko. Magli-lead ako sa primetime serye. Siyempre po, for an actor, it's like parang a big development po para sa career ko po. Correct. So, nung time na medyo na-delay yung production po nitong serye na yon, nag-offer sila. Nag-pitch sila, tapos storya nga po ng yaya, and then meron meron siyang mas matandang amo na may mga anak, ganun. Tapos sabi ko, okay, sige. Ilang months to? 3 months lang naman. Kasi po, ang gusto nilang gawin doon, mama, i-check lang nila kung meron ba tayong audience for a serye sa ganung time slot. And ano yung magiging reception? Kung pinalitan mo, let's say, ang show na nakagawian nila ng morning into a morning serye. Bihira po kasi ang morning serie. And then, they also wanted to try yung meron kasi bagong lente ng camera nun kasi po nag-upgrade na mga cameras ng ABS, ganyan. At marami pang iba. So, parang more of an experimental project po siya. Kasi nung time, sabi ko, tatanggapin ko ba to? Kasi iniintay-intay ko talaga yung prime time na serye na yun. Pero ang Panginoon talaga may ibang plano para sa atin. Laging better talaga yung plans niya para sa life natin. So, dun po ako napunta. So, yung 3 months na yun, na parang feeling ko, sige, gagawin ko muna to. At least, may sweldo ako, kikita ka, di ba? Kasi naghihintay ka sa wala. Di, 3 months, hanggang sa na-extend po naging 2.5 years po, yung 3 months po na Can you believe that, no? Talagang maburuan Diyos, di ba? Sobrang po talaga, malaking blessing. And I think, dahil din po dun sa show na yun, kumbaga parang, naiba po yung takbo ng career ko. So, after po nun, nakapag-lead na po ako. So, parang, siya, nag-open talaga ng maraming opportunities. Opo. Andun lahat. Opo. Sa tingin mo, anak, bakit siya tinangkilik at tumagal sa TV? Ako naniniwala kasi, di ba, ang Pilipino is makapamilya. Hindi talaga natin maiaalis sa buhay natin, nakadikit natin ang pamilya natin. Na pag nangangarap tayo na kasama natin ang pamilya natin. Sa pangarap kapag kumikilos at gumagalaw tayo, sila yung nagiging motivation natin. So, very family-oriented po ang Be Careful With My Heart. And I think yun yung naging strength niya. And pangalawa, naging strength din po ng show is, mama, good vibes. Wala kaming kontrabida. Okay. Walang mga yung sabihin mo, walang sampalan, walang sabunutan, walang ganun. Puro lang talaga. Puro pagmamahal, values-filled yung show. So, I think yun po yung mga naging reason kung bakit din tinangkilik po ng mga tao ang Be Careful With My Heart. Maganda po yung kwento talaga. Nagkita pala kayo ni Ice. Yes! Kamusta naman ang biglang pag-reunion ninyo? Nakakatuwa, mama, kasi nag-promote ako for Lavender Fields hanggang sa napunta ako sa TV5. So, nag-guest ako sa Itbulaga. Hindi ko in-expect na nandun si Ice. So, nung nakita kami, sabi ko, Kote! Ang tawag ko talaga kasi sa kanya, Kote. Kasi si Kote, yung character name niya dun sa serye. Okay. Tapos nakakatuwa lang kasi ang tagal naming nagsama. And then, kahit naman po, tapos na yung serye, nagkaka-message. Nung mga few years ago, nagkita-kita pa. So, it's always good to see, alam niyo po, yung mga nakasama niyo sa trabaho na kahit paano nag-develop kayo ng friendship. Opo, diba? Hindi lang parang nagsama lang kayo for work. Pero nag-blossom into something maganda else. yung nagtatanim ka ng maganda. Para tayong mga magsasaka, nagtatanim. Tapos may harvest time. Diba? Maganda yon. Gusto ko yung ganon. Kasi gano'n ang nangyari sa akin, anak. Marami akong kakilala, mga mahal sa industriya.
At alam ko, love din nila ako. Mapunta naman tayo sa pangako sa'yo. Paano pinaghandaan si Amor Powers, anak? Si Pangako Sa'yo, in-offer siya, nag-pitch sila sa akin, I remember, ano pa lang, patapos pa lang ang Be Careful With My Heart. Oh my God. But during that Extremes, time, no? Exactly. So Oo. sabi ko parang, oh my gosh, paano ko to gagawin? So parang naano po ako, mama, parang I didn't feel confident na gawin yung role. Oo. So, ang sabi naman nila is, anong kailangan mo para magawa mo yung role? So, ang sabi ko, okay lang ba na bigyan ako ng panahon na magbanlaw? Oo. Magbanlaw. Kasi Tama. ang tagal ko po ginawa si Maya. So, ibinigay naman po nila sa akin, binigyan nila ako ng ilang months na off. And then, I met with the directors, with the creative team. Unti-unti po naming ginawa si Amor Powers. Kasi po, very iconic si Amor Oo. Powers. Ang unang gumanap ng Amor Powers ay syempre napakagaling rin, Miss Yula Valdez. Oo, Hindi alam po mo na ba? si Ulay. Hello. Yes. Ngayon, parang how do we make parang Amor Powers, yung Amor Powers ng 2015. Kasi 2014, 2015 po yun eh. Yung unang Amor Powers, 2001. Okay. So, So, nagkaroon na po ng ibang- mga ibang nandun pa rin naman po yung essence niya Oo. talaga. Kaya lang po, sa pananamit, mas laging naka-white lang siya. Ganun po yung mga outfit, ganyan. And then, of course, yung journey po niya from Amor de Jesus to Amor Powers, ganyan. So, hindi naging madali, mama, kasi parang nung time na yun, paano ba ako aarte nang hindi ako si Maya de la Rosa? Oo. Ang hirap, ha? I remember may pagkakataon na grabe napagalitan ako ni Direk Olive Lamasan kasi siya po ang nag-pilot. Oo. Talagang sabi niya, hindi, parang nakikita ko pa rin si Maya. Ang laki po nung setup namin, si ending na pinack up niya talaga. So talaga ako sabi ko, Direk, sorry po. Talagang hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa, inalala ko lang ulit kung ano yung, kung sino siya, kung paano namin siya binuo, sino siya bilang tao, ano yung mga aspirations niya sa buhay, ano yung goal niya, bakit niya ginagawa to, Oo. sino tong taong kaharap niya, ganyan. Tapos po, naging mindful po ako dun sa mga nuances to make sure lang na Oo, hindi niya na makita si Maya. Oo, Kasi hindi natatakot po, baka mapagalitan na naman ako ni Inang. Pero nakatulong naman po yun na inayos ko talaga na, okay, Inang, hindi na to mangyayari, don't worry, ayusin ko. Hanggang sa yun, nagka-dire-diretso naman po. Successful. Ang galing Naging na anak successful. ko. Pero hindi naging mama, hindi talaga naging madali yung proseso. Kasi sometimes pag nakikita ng mga tao na panood nila, parang akala nila yun na yun. But then, ang dami pa rin talaga Ang dami. nangyayari behind the scenes na, of course, hindi na nila nakikita. So, tulad ng ganyan na, yung pagsastruggle mo na gampanan yung character and yet parang may isa pang character na sumusulpot-sulpot sa'yo. Yung mga ganun po. Pero at the end of the day, with the guidance of our directors, napapagtagumpayan naman po. Ako, magaling ka, anak. Kayang-kaya mo yun. Ngayon mo, ganyan ang gagawin mo. Baliwin mo ang sarili mo. Ang tawag ko doon. Yun ang tawag ko doon eh. Umiyak ka, tapos mag-comedy ka. Tapos umiyak ka, mag-drama ka. Tapos umiyak ka, mag-comedy ka ulit. Ganon. Kasi yun ang buhay ko dati. 3 pelikula, sabay-sabay kong ginagawa. Alam mo kung ano lang ang difference, paano ko nalalaman kung ano na ako sa costume ko. Costume. Pagsuot Yun ang ko reminder. pagsuot ko na itong costume na to, eto na ako. Automatic, ang ginagawa ko, Maria went to town. 3 ako doon. Triplets. Tapos may ginagawa ko, Batang Quiapo. Yun ang kaanohan nun eh. Nung ginagawa ko kay Maria went to town, may Batang Quiapo. So, 3 ka sa Maria went to Oo. town, meron kang Batang Quiapo. Quiapo. So, 4 ka na. 4 na ako. May isa pa akong movie na hindi ko maalala kung ano, pero drama. So 5 ka. Kaya nga, Paano mo ginawa? nagawa ko. Hindi ko alam kung paano. Pero hindi ako pinabayaan ni God. So, everyday, mama? Everyday, iba ang ginagawa ko. Pero ang nangyayari kaya na nahahati. Kasi minsan day effect lang ako kailangan dito. So pwede ako mag-night effect dun sa kabila. Ganon. Lagari? Lagari. Oh my God. Kaya napakahirap. Napakahirap. Pero napakagaling mo rin. Ay, Mama, hindi madaling i-pull off yung 5 character 5 sa character. isang araw? Or sabihin mo, kahit sabihin mong segue-segue, hindi madali yun na. Hindi madali. Nakakabaliw yun. Baliw nga. Kaya nga ako nabaliw. Nakakita mo ba? Alam ko, nagtrabaho na rin kayo ni Angelica, di ba? Kamusta siya katrabaho? Mama, si Angge, isa siyang seryosong actress.
Oo. intense siya. Pero off-cam, kalog siya. Kalog siya. Oo. Sobrang niyang funny. Tapos, wala siyang ka-arte-arte sa katawan. Wala. Hindi siya pretentious na tao. Hindi. Oo, Kumbaga siya totoo yung yan. tipong, what you see is what you get. Pero ang galing niyang artista. Magaling siya, di ba? So, yung mga scenes namin together sa Pangako Sa'yo, sobrang na-enjoy ko yun. Oo. Yung Natutuwa scenes ni ako. Amor at ni Claudia. Natutuwa ako kasi may ganda ang naririnig ko. Baby ko kayo eh. Kasi wala akong anak na babae, anak. Tandaan mo yan. Kaya kayo lang ang mga baby ko. Marami pa up and coming ng mga babies ko dyan. Pero Ito na up and coming. Up and coming babies ni Mama. Pero kayo ngayon talaga ni Angge ang aking talagang dalawang the best. Kwentuhan mo naman ako about yung broken marriage. Wow, yung mga ganyan. Balita ko lagi kayong trending. Si Broken Marriage Vow, Mama, ano siya, adaptation ng Dr. Foster na ginawang adaptation ng South Korea, yung A World of the Married. And then, nagkaroon din tayo ng Philippine adaptation. So, of course, nung sinushoot natin yun, Mama, pandemic, naka-lock-in, 1.5 buwan kaming nasa Baguio. Mahirap siya, Mama, kasi syempre, walang uwian eh. Oo. Tapos, andun lang kayo lang magkakasama. Tapos, everyday mag-work kayo. Siguro 4 days kayo mag-work. Tapos, may 1 day off. Ganon. Tapos, work ulit. So, yun yung naging cycle. Hindi siya naging madali. Pero, I guess, ganun talaga, Mama. Part ng trabaho natin yung may mga bagay ka na kailangang isakripisyo. So, para dito, ang naging sacrifice is really time with my family. So, may isang beses, pumunta sila ng Baguio. Hindi ko sila pwedeng puntahan. So, nandun lang sila sa labas ng hotel ko, kumaway lang sila. Sumiyak na talaga ako, nag-breakdown ako kasi sobrang miss na miss ko sila. Kaya lang wala akong magawa, hindi ko sila pwedeng malapitan kasi mabibreak yung yung protocol namin. So, syempre ayoko naman ma-compromise yun. It was a good show. We had a good run. Kasama namin dun, ang directors namin dun, si Direk Connie Macatuno and si Direk Andoy Ranay. Nagkasama si Zanjo, si Sue, Tito Art, Miss Rachel, Alejandro. Masaya din naman, Mama. Masaya din. Ang kalaban lang talaga namin nung time na yun was yung layo sa pamilya, tsaka yung tagal nung lock-in na walang uwian. Alam mo, naintindihan ko yan kasi nung ginawa ko yung kami ni Snooki, inagaw mo lahat sa akin. Sa Ilocos naman kami. Ang tagal. Iba rin ng mga lock-in taping, Iba. Kasi syempre, yung, kumbaga, ang nakukuha talaga is yung your time from the family. So, yun. Pero, ano naman, Mama, kahit pa paano, na-bless naman kami with awards. Kumbaga, marami rin naman ang sacrifice, no? Ang dami nating isa-sacrifice para sa isang magandang teleserye o isang magandang pelikula na kung alam lang nila yung hirap natin, yung kung paano natin pinagdadaanan lahat ng para lang makabuo ng isang maganda. Actually, hindi talaga madali. Mahirap kung alam lang nila. Anong anak pakiramdam ng nabibigyan ka ng mga iconic roles? Sa totoo lang, Mama, siya, parang mixed yung emotions ko pagdating dyan eh. Parang, syempre, parang thankful ako na pinagkakatiwalaan ako sa mga magagandang roles or sa isang magandang project. But at the same time, nandun din yung feeling na nakaka-pressure kasi parang ang lagi ko iniisip, mapupull off ko ba to? Magagawa ko ba to? Dapat, kaya ko ba to? Isipin mo palagi, kaya ko to kasi binigay sa akin. Yun ang anak. Ako naman po kasi parang lagi ko iniisip na parang magagawa ko ba to? Work ako towards na dapat kaya ko to. Pinagkatiwalaan ako, so dapat gawin ko to ng tama. Yes. Judy, ako na nagsasabi na pakagaling mo. Ako na nagsasabi sa'yo, magaling ka na. Kayang-kaya mo, anak. Kayang-kaya mo, promise. Hindi kita bibilugin ng ulo, ha? Kung hindi totoo. Totoo ang sinasabi ko. Saka ang daming natutuwa. Nadadala mo sila. Daming baklang natutuwa sa'yo. At gay icon ka na rin ngayon. Totoo ba to, Mama? Matuwa ka, anak. Dahil pag kasama mo ang mga gays, never a dull moment. Ay, totoo po yan. Napakasarap nilang kasama dahil lagi kang tatawa. Hindi ba? Actually, no. Pero Masaya sila kasama. pag magkasama na kayo at naging friends mo sila, iiyak ka din para sa kanila. Ma-feel mo ang mga puso nila. Yes. Oo, ma-feel mo sila. Asia's Best Actress. Ay, grabe! Oo, di ba?
Oh, meron sila masabi dyan? Nakachamba. Hindi chamba yun, anak. Maganda yun, anak. Gusto ko yun para sa'yo. Thank you. Tuwan-tuwa ako noon. Ako yung tumayo pa ako sa kanya. Umupo ako, yay! Nanalo yung anak ko! Sabi ko, tuwan-tuwa ako. Gusto kong malaman kung anong klaseng reaction mo nung nanalo ka. Best Actor sa Asian Academy Creative Awards. Oh, hindi ba? Nanood kaya ako. Thank you. Oh, dali na, anak. Ano? Hindi ako makapaniwala. Nung parang tinawag yung pangalan ko, parang hindi pa nga ako umakyat agad ng stage. Parang lalabas ako. Parang, ano ba yun? Parang hindi nga kasi talaga ako makapaniwala, mama, na tama ba yung narinig ko? Ako ba yun? Bakit ako, parang feeling ko, palabas ako. Sino ba susunduin ko? Si Mother B-Boy ba? Yung ganon. Tapos hanggang sa, in-usher na lang ako ni Dimples papunta sa stage. Parang, oo nga, kasi may kukunin ako nung i-accept ko ito sa speech ako. Oo. Ganun po. So, sobrang ano talaga siya, mama. Sobrang unexpected. Pero, sobrang natuwa po ako, mama, kasi kumbaga yung hard work na ibinigay mo doon sa trabaho mo, nag-pay off. And na-recognize ka sa ibang bansa, hindi po ba? And nakakatuwa lang pong isipin na kahit papano, kasi hindi ka nila tatawagin doon by name eh. Tinatawag ka nila by country. So parang I felt na parang kahit papaano may na-contribute ako sa Pilipinas. Yes, diba? Lumaban ng laking Pilipinas. bagay, ang laking bagay nun. Ang laking bagay nun. Yun po. So ano po siya, napaka-special po nun. I'm so proud of you. Sobra, anak. Tuwang-tuwa talaga ako. Thank you, mama. Bigay ni Papa God yun. Blessing talaga. Favor po from him talaga yun. Iba talaga pa nagdadasal, di ba? Opo. Dreams can come true. Ay, totoo po yan. Anong role ang favorite mo, anak? At bakit? Alam mo, mama, sa totoo lang, pagtatanong ko yan, wala akong masabi na parang favorite role ko. Kasi parang kung titignan ko yung mga roles na ginawa ko, simula nagsa-start ako hanggang sa kung nasan ako ngayon sa career ko, dito sa age ko na to, halos wala rin naman, mama, na nagkapareho. Magkakaiba talaga yung... Oo, iba-iba yung ginagawa mo. Iba-iba yung mga roles. Merong sabihin natin, okay, kung ang common denominator ay, let's say, halos lahat sila nanay, pero iba't ibang level ng pagkananay. Iba't ibang pain ng pagkananay, ganun po. So, hindi ko talaga masabi na meron akong favorite role. Yun po. Kasi hindi ko rin naman sasabihin na naging madali lahat. Kasi halos lahat po talaga pinaghihirapan na role eh. Hindi lang basta sumalang ka dyan at mag-take ka na. Ang haba-haba ng proseso, hindi po ba, para makabuo ka ng isang karakter. At ma-portray mo at maisabuhay mo yung karakter na yun. Ano ang hugot mo, anak, sa mga roles na ginagawa mo? Process ko as an actor, napansin ko, nagbago siya from the time na nagsisimula ako hanggang sa ngayon. Kasi I remember, when I was starting, talagang hugot kong hugot. Kumbaga, I would always parang go back and remember my yung mga experiences ko in life or yung mga kurot ko sa puso or yung mga hugot kong ganyan. Yun yung ginagawa kong pang-motivate sa sarili ko kung kailangan kong maka-feel ng hurt or ng pain. Ang dami. So, kuha ka na lang sa baul. Pick one na lang, ganon. Sa baul. Napansin ko, mama, syempre, may mga experiences ako sa life ko na alam kong nag-heal na ako eh. So, hindi ko na siya, mama, nagagamit. Kasi parang napansin ko, hindi na siya kasing effective. Kung hindi na siya kumukurot dun sa heart ko. So, that's when I started to learn parang other acting techniques. So parang naiisip ko na parang hindi na as actors para tayong mga soldiers eh. Hindi ka pwedeng pumunta ng gera nang wala kang armas, 'di ba? Kailangan meron kang magagamit dapat naka-gear up ka talaga, 'di ba? So parang feeling ko parang every time po na may natututunan akong acting technique, para siyang parang armas, para siyang meron po akong nabubunot kung kailangan ko. Kung hindi nagwo-work tong isang to, baka pwedeng ito naman ang gamitin ko. So ganun po yung ginagawa ko, mama. Yun po yung nagiging process ko po. Iba ka, no? Iba si Jody. Ngayon ko mas naiintindihan ka. Naiintindihan kita ng sobra, anak. Sa tagal mo ba sa showbiz, anak, kwentuhan mo naman ako about yung struggles mo dito. Marami ba? Siguro, mama, when I was starting, ang gusto ko lang naman talaga is parang kahit paano makilala ka. Kasi nung nag-start naman ako, hindi ko kasi talaga naging pangarap maging artista. Pero po, ang passion ko is mag-perform. Mahilig akong sumali, mama, sa mga contest sa school. Kasi parang feeling ko, meron akong sarili kong world at lahat posible.
doon sa world na meron ako, pag nagpo-perform ako sa mga declamation contest, ganyan, masali talaga ako, mama. So, nung nagkaroon ng opportunity, nag-audition ako. Ay. Tapos, awa naman ng Diyos na natanggap. And then, ang naging goal ko lang po at first is parang, naku, paano ba ako makikilala? So, kailangan po ng exposure. Ang nangyari po nun is talagang kaliwat kanan, mama, yung tanggap ka lang talaga ng tanggap ng trabaho. Yung hindi ka na nga nila tatanungin kung gusto mo ba tanggapin. O kumbaga sasabihan ka nila, bukas may taping ka at papadala na lang dyan yung call sheet, ganun. So kahit wala pong tulog, okay lang kasi parang kailangan, kahit paano makilala ko ng mga tao, ganyan. After naman po nun, yung next kong naging struggle is that, nung time naman na parang kahit paano nakikilala ka na sa, kunyari, pagdadrama, pumasok rin po ako sa hosting. Ito naman yung time na choose ko naman yung love over career. So, iniwan ko po ang showbiz, nagpakasal ako, nagkaroon ako ng 3D, and then after nun, bumalik po ulit ako ng Philippines, so nag-work po ulit ako. And then, nung time na yun kasi may naiwan akong show. Nung pagbalik ko po from the States, ang sabi ko, pwede ko po bang balikan yung naiwan kong hosting job? Ang sabi sa akin nun, I remember na, it does not work that way. Hindi pwedeng aalis ka, iiwanan mo isang bagay, and then pagbalik mo, i-expect mo, nandun pa rin. Hindi ganun sa showbiz. Pag umalis ka, there will always be somebody parang will take your place. And ganun na nga po yung nangyari. So what I did, I had to re-establish myself, mama. And that parang re-establishing is parang I was starting from scratch. Correct. So ilang taon po yun from 2006 until first quarter po ng 2012. So 6 years po yun. Na parang sige, balik support po ulit, ganito. Ang hirap mong start from scratch na. Opo. So ang sabi ko na lang, parang nag-e-enjoy naman po ako. Wala naman po akong problema gumawa ng mga character roles or support roles kasi mahal ko naman po yung ginagawa ko. Passion ko tong pag-arte. Naku, yan ang importante. Yan, so hindi po ako alam mo kaya nandiyan ka, anak. Kaya nandiyan ka at magtatagal ka dyan. So yun po, mama, yung nangyari doon na pagkatapos nun, yun po, nagbago naman po yung yung trajectory ng career from 2012 hanggang sa nagdire-diretso na po yun. Nakita mo, pag may tsaga, may nilaga. Yun po, talagang sabi ko, matanda nung araw. nag-intay lang din po ako. Sabi ko, naniniwala ako parang darating din yung time ko. It's just a matter of when. Pero hindi po ako parang pinanghinaan ng loob. Naghintay lang po ako nag-intay na parang one day manonotice nyo rin ako, one day mabibigyan din ako ng leading role. Nakita mo? Ayan po. Diba? Nag-intay lang. So, nag-pay off naman po yung waiting. Di ba? Hindi na sayang lahat. Kasi talagang it's for you. Tsaka mama, naniwala po ako na lahat ng mga nangyari sa akin, lahat po ng experiences ko, tumulong po yung nahumubog dun sa pagkatao ko, nakakailanganin ko, para dun sa bagong yugto nung life ko. Kasi sabi ko nga, kung hindi ko na-experience yung lahat ng nangyari sa akin, siguro po baka parang iba yung perspective ko pagdating dun sa, kanya pag-hand sa'yo ng role, ang feeling mo, ay, deserve ko to. Yung hindi ka grateful. So parang sabi ko nga, parang dun sa waiting period na yun, parang si God talaga really parang help develop yung character na kinakailangan. Yung waiting period was necessary na pag dumating yung blessing na i-hand sa'yo ni Lord, hindi mo siya sasayangin. Kung baga magiging thankful ka at iingatan ko to, ikikip ko to. Tama. Kung ano tong blessing na to, pag mo pa, parang i-multiply mo pa. Ganun po. Ang galing. Ang dami kong nakita, ang dami kong na ano sa'yo na discover. Dahil dito sa talk na to. Anak, maraming salamat. Thank you, Mama. Sa oras na binigay mo para sa akin. Thank At you. para sa mga fans mo rin, mag-invite ka na. Hello everybody! Ayan, syempre unang-una sa lahat, thank you Mama for having me. Nangyari na rin ito. Natupad din. At saka syempre gusto ko ring pasalamatan ang iyong mga viewers. Thank you sa pagmamahal ninyo sa mama ko. And also, gusto ko rin kayong batiin ng advance Merry Christmas. Sana maging masaya at masagana ang inyong Pasko. At syempre, Lavender Fields, 8:45 PM yan pagkatapos ng FPJs, ang Batang Quiapo. Thank you. Thank you, Mama. Anak, thank you talaga. Maraming salamaste. Salamaste. Mwah! I love you. Nag-enjoy ka din, anak. Thank you. Sana maulit. Ay, oo, Muli. anak. Basta game ka, game ako. Okay. Di ba?
At sa inyo pong lahat, alam ko naibigan niyo yung show namin ngayon at nakita niyo po kung gaano kaganda at kagaling talaga si Jody Santa Maria. Ayan. Kaya maraming salamaste sa inyong lahat. Huwag niyo pong kakalimutan yung nandito sa baba. Sana po gawin niyo na para maging happy tayong lahat. Maraming salamaste! Bye-bye!